Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, sa episode na to ay pag-usapan po natin yung isang executive order na inilabas ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay may patungkol doon sa reorganisasyon ng National Security Council na kung saan tinanggal na bilang miyembro itong Vice President na si Sara Duterte, kasama na ang mga dating Pangulo na si Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, at si Rodrigo Roa Duterte. So, kamakailan, siguro mga 2 days ago, ang ating pong Vice Presidente ay nag-issue naman ng isang public statement. Ito ay napanood ko sa isang YouTube channel at sa isang television, no, sa isang news. Kung saan ang ating pong Vice Presidente ay nagdi-demand from the Office of the President, no, demanding an explanation with legal basis on why she was removed as a member of the National Security Council. So yun po ang tatalakayin natin ngayong episode at ipapaliwanag ko po sa inyo ayon po sa aking pagkakaintindi sa constitutional law at bilang isang abogado. Alam nyo po, very basic lang to itong usapin na to. At actually, kung ikaw ay isang abogado, dapat hindi mo na to tinanong or hindi ka na nag-demand sa executive branch of the government kung bakit ka tinanggal bilang miyembro ng National Security Council. Nonetheless, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit at saan kinuha ng ating presidente ang kanyang kapangyarihan upang i-reorganize ang National Security Council. Ayon po sa ating saligang batas, ang ating pong Pangulo ay merong tinatawag na inherent powers. Sometimes it is being referred to as the implied powers of the President. At dito, sa nakakapaloob dito, kasama na yung kanyang residual powers na tinatawag. So the legal basis on the part of the president, no, to reorganize and remove any member of the National Security Council lies within his inherent powers or lies within the inherent powers of the presidency. With these inherent powers, the president can issue executive order or orders. Like for instance, in this case, bago matapos ang taon, nag-issue siya ng isang executive order reorganizing the National Security Council. Pwede niyang gawin yan, no? Sapagkat ang presidente ay empowered to reorganize, to remove any member of the National Security Council, at i-restructure ang nasabing konseho. At yung inherent powers na yan ay actually first year college ka pa lang sa law school. Dinidiscuss na yan ng mga professor, no, sa law school. At pag hindi ka gagraduate kung di mo naiintindihan yung mga inherent powers, implied powers, residual powers, no, ng ating Office of the President. At yan madalas umalabas sa preliminary exams, sa midterms, or kaya sa final exams. And sometimes, no, na included pa yan minsan sa mga bar examinations. Okay, let me discuss with you what is this inherent powers of the office of the president. Yung inherent powers are powers of the president that are not explicitly explained in the 1987 Constitution, but they are deemed considered necessary, no, for the president to effectively carry out his constitutional role and functions, no, as president, no, at bilang isang head of the state or head of the government. So it is very important na andyan lang palagi yung kanyang inherent powers. And this concept na inherent powers came from the idea that the president
should be given flexibility in addressing unforeseen challenges and changing circumstances that the framers of the Constitution were not able to anticipate at the time na ginagawa nila ang ating saligang batas. Hindi nila na-anticipate itong mga unforeseen challenges, yung mga changing circumstances. Siyempre, nagbabago ang panahon At kaya merong ibinigay na inherent powers or implied powers sa presidente nang siya ay maging flexible at maging epektibo. At diyan niya kukuhanin ang kanyang kapangyarihan na magdesisyon sa isang bagay na naaayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas. It's the decision, the action of the president, like in this case, should be within the framework of the 1987 Constitution. So yan yung tinatawag na inherent powers of the president. That is the legal basis of the president. In the issuance of this executive order reorganizing the National Security Council, yan yun. So, nakakalungkot minsan, na nagkakaroon tayo ng mga public officials na hindi naiintindihan ng kanilang katungkulan. Hindi ko sinasabing si Vice President, may mga naglilingkod bilang konsyal, mayor, vice mayor, congressman, senador, or sometimes may mga nag-aambisyon na mga mag-senador, may nag-aambisyon maging kongresista. Pero kung pakikinggan mo ang kanilang mga pananalita dito sa social media, minsan madidisappoint ka mapoprostrate ka. Kasi ano gagawin nitong mga to na wala namang naiintindihan sa pagbalangkas ng batas? Yun nga minsan abogado Nagkakalechi-lechi ang mga statement sa publiko. Abogado na minsan kung magsalita, walang legal na basihan. At minsan, medyo maiinis ka, sayang ang pinapasweldo natin. Historically, ang ating pong Vice Presidente ay nagiging miyembro lamang ng National Security Council base sa tradisyon, base sa practice, at base sa ini-issuing executive order ng ating presidente. But if you will look at the constitutional provisions of our 1987 Constitution, you cannot find any provision there that there is a mandate on the part of the president to appoint the Vice President as member of the National Security Council. Walang obligasyon ng ating presidente na i-appoint ang Vice President or even some members of the National Security Council. The appointment of the members of the National Security Council lies within the very broad powers of the President of the Republic of the Philippines. Walang mandato ang ating saligang batas na sinasabi na ang Vice Presidente ay kinakailangang parte at maging miyembro ng National Security Council. Pag sinabi mong inherent powers, yan ay hindi built-in, Yan ay hindi nakasulat sa ating konstitusyon. There is no need on the part of the President na hanapin niya doon sa loob ng libro ng Constitution or any other laws, Built-in nga yan. Parang tayo, nung tayo po ay pinanganak at lumabas dito sa ibabaw ng mundo mula sa sinapupunan ng ating mga ina, meron na po tayong inherent right na tinatawag. Yung right to life, Right to free speech, yung freedom of expression. Lahat yan, mga inherent rights. Ganun din sa ating presidente. Hindi mo na kailangang isulat sa saligang batas o sa anumang batas, ang inherent powers of the president. Built-in yan. Hindi mo mababasa yan. Sa natatandaan ko, nung ako po'y nag-aaral pa ng law, sa isang law school dyan sa Maynila, ay diniscuss to ng aking isang professor na naging Justice of the Supreme Court. May tinanong siyang isang estudyante, pinadidiscuss niya what are the inherent powers of the president.
So, nabanggit ng estudyante, no, kaklase ko, na parang hindi niya nabasa sa saligang batas yung enumeration nitong mga inherent powers nito. Ang sagot sa kanya ng professor, you better go back to your province and plant kamote. So, ang tawag namin sa isang estudyante kapag ganun na hindi naiintindihan yung provision ng ating saligang batas, kamote. So, hanggang dito na lang po, no? At sana po ay nakatulong ako para sa karagdagang kaalaman na tungkol dito sa ating saligang batas. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. So maraming salamat po at sa hanggang sa susunod na episode.